Magandang gabi mga boss, mga friend. Ilang araw na lang, Pasko na. Pero may masayang magpapasko ngayon. Flash report po ito ha. SC affirms murder conviction in Kian de los Santos murder. Ito yung bata na nakaluhod na binaril pa eh. Pakinggan natin ha. Sa wakas no. Flash report! Magandang hapon, Steve. Yes, Tito William, Doc Dennis, pinagtibay nga ng Korte Supremang hatol na murder conviction laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpatay sa 17 years old na si Kian de los Santos noong sinagawa ang anti-drug operation sa Caloocan City noong 2017. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Joseph Lopez na patunayan ng Second Division ng Korte Suprema na guilty sa murder ng mga pulis na sina Arnel Juarez, Jeremiah Pereza at Jerwin Cruz. Sinentensya ng mga nasabing pulis ng reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakabilanggo at pinatasan ng bayaran ng 275,000 pesos ang pamilya ni Kian. Base nga sa ulat noong gabi ng August 16, 2017, hinarang at pinalugog ng mga pulis si Kian sa Baysa, Caloocan City. Matapos di mo nilang matagpuan ng mga kumanoy illegal na droga, pinagbuno siya ng mga pulis habang umiiyak at nagmamakaawa na makauwi dahil may exam siya kinabukasan. Pinilit din siya humawag ng tiwalya na tinakpan ng tilang baril at nakaras ang kanyang damit sa ulo. Pinila siya ng mga pulis patungo sa isang madilim na lugar malapit sa ilog at pinaputukan ng maraming beses ni Juarez at Cereda habang nagbabantay si Cruz. Pinanggihan ng mga pulis ang pananagutan at iginit na tumugon lamang sila sa ulat ng drug activity. Pero sa investigasyon ng Regional Trial Court, Court of Appeals at ST, natagpuan na lahat ng elemento ng murder ay naroroon kung saan walang pagkakataong si Kian na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon pa sa Korte Suprema, hindi rin natuturing na depensa ang kanilang pagganap ng tungkulin dahil ang pagpatay sa isang minor de edad ay hindi kailanman bahagi ng legal operasyon ng pulisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, TCMS. Sumunod lang daw sila sa utos, mga dahilan, no? Hindi ho pumasa sa Supreme Court, no? At yun nga, sinasabi nila na alam mo talaga nung panahon ni Digong, marami yung ganyan eh. Kaya nga ho nando si Kulokoy sa dahig eh, di ba? Dahil alam niyo yung mga pulis kasi ng mga panahon na Digong na yun, talagang ano sila eh. Nagtataka ako ba't ang bilis ng pag-araw-araw patay oh. Kaya pumasok sa isip ko kako, baka itong mga pulis na to kung may bayad. Tsaka kukumpirmahin sa kanila ng punta sila sa mga barangay sa Manila Kapitan, sino bang dito? Alam mong involved sa bibigyan siguro. Baka bibigyan yung kapitan. Bigay ka na kung sino yung mga pwede ng dito. Mga adik dito sa lugar mo. Bibigyan ng kapitan yung di bahala na sila. Yung kapitan di ba? Ganun nangyari diyan. Pero konti pa lang ho yan karamihan tsaka yan hiniring ho yan sa Senado yan kay Kian de los Santos na yan at pinagtanggol ni Bato napisasabi pa ni Bato yung daw tatay nitong Kian ubos na raw yung ipin dahil parang sabi addict din mga ganun si Bato pinagtanggol ni Bato yung mga pulis na yan meron pa sinasabing collateral damage, mga ganun. Nakaluhod na ho yung bata na yan. Tad-tad talaga, tinadtad ng bala. Marami pa ho yan. Meron pa yung yung bata. Bata na pinatay din. Wala pa ho yata dun. Si Kian pa lang ho ito. Kadami. Dami nang namatay. Yan pa lang nakakakuha ng katarungan. Sa ulob ng ilang taon. No? 3 pulis reclusion perpetua, magbabayad pa sila. Marami pa hong ganyan lalabas. Nangungumpisal kagaya nila Madriaga, di ba? Nangungumpisal na rin yun. Kaya lang ito namang mga Duterte, siyempre walang gagawin to kundi pinipersecute kami dahil kami ang number 1 sa survey sa presidential election. Ganun. Talagang nung panahon ni Digong, mga friends, sobra, grabe, karapal. At ang proteksyon ng gobyerno ni Digong sa mga pulis na iskalawag, na talagang sagad-sagad. Natatandaan nyo yung
Yun yung pinatay na Mayor, Abuera Mayor. Si... Ba yun? Mayor Abuera, pinatay ho sa loob ng ano? Sa loob ng Bilibid. At sa halip na murder, sinampang murder, napababa ni Digong ng homicide. Kaya nakalaya. Marcos o yun eh. Official na yun. Espinosa yata yun, di ba? Mayor Espinosa. Binubuhay ho ng anak niya na parang pinapaulit yung naging investigasyon bakit bumaba ng murder, ng homicide lang yung murder. At hanggang ngayon yata yung Marcos on service pa, 'di ba? Marami yung ganyan nung panahon ni Digong talaga. Pinapatay sa loob ng kulungan, 'di ba? Kaya tandaan niyo yung meron pa yun ng umpisal kila yun ba yun, yung 3 inchik yata na ginawang dinuguan doon sa loob ng Bilibid nangunpisal din yung pumatay doon. Marami pa akong kasong karumal-dumal nung panahon ni Digong na pabitin-bitin pa rin sa korte. Ito nga lang itong kikiyan isa pa lang kadami. Kadami. Ang dami meron pa yung sinampang ni Trillanes kay Lapulong, kay Manscarpio. Wala po wala pa di ba? Puro pabitin-bitin, masyadong ang hirap. Ito pulis. Si pulis. Kumbaga sa pulis pon lang. Yung talagang mabibigat. Yung nag-utos dyan, papatay ba ng papatay ang mga putang pulis na kung may nag-utos dyan. Di ba? Kaya yung sinasabi nila, yan ang pulisiya ng drug war, di ba? Kill nga kaya patay lang sila ng patay. May premyo di ba? Marami pa ho yan Si Garma, yung nag-utos daw doon sa ano na yun? Ano na nangyari doon? Na inutos na patayin yung nautos daw ni Digong, kausap daw niya si Digong na ba't yung ginawang dinuguan, ganun. Kapwa preso yung pumatay doon sa doon sa mga Chinese na drug lord din yata yun. Nakakulong. Yun nga sabi ni Senador Trillanes, nung panahon ni Digong, ang iniligpit yung kalaban nila sa Kalakaran. Yun ang mga talagang pagpapatay. Kaya nang hibabaw yung parang Davao Mafia, di ba? Yun. Talagang grabe. Sindikato. Espinido. Yung Espinido na pumatay doon sa... Ang dami rin. Umamin. Parang pastor pala yung Espinido na yun. Maka-Diyos pala yun. Pero, yung pumatay doon sa... Yung mayor na pinatay, nilusob. Sila Ardong ba yun? Nakalimutan ko apelyido na talagang patay. Pati asawa patay nakakulong pa yata yung babae na anak ng maraming nun talagang basta kalabang ka ni Digong, todas ka. Sabi nga ni Senador Trillanes, talaga namang garapal. Mantakin mo gawin mong economic advisor, Michael yan. Di ba? Punta ko tayo dito ulit kay basta gumagalaw na ako talagang si Bossing na ang gumalaw yun ang mag-aakala na magkakaganit ito magkakabistuhan ng ganito kagagrabe. Pero yun nga, dapat konting bilis dahil lalo na dito sa ombudsman, dahil puro sa ombudsman ang daloy ng doon ang dahil tiwalang-tiwala nga sila na talagang hindi si Martires itong nakaupo ngayon kung hindi si Remulla. Di ba? Eto. Nakakalulang yaman ni Cabral umabot sa billions. Ang laki pala ng naiwan na salapi nitong si Yusek Maria Cabral. Isipin nyo yung naiwan niyang salapi. 11 digits.
11 digits po na cash sa mga bank accounts. Ibig sabihin, 11 digits, so hindi po yan bababa ng 10 billion. 10 billion. Hindi pa kasama yung kanyang 2.5 billion na worth of properties doon po sa mga exclusive na mga village subdivision. Grabe, ang daming pera. Diba? Sa itsura niya maaawa ka pero sa limpak-limpak po ng salapi, iba't ibang bangko, aba hindi bababa ng 10 billion? Naging secretary ka lang ng DPWH, tapos meron kang 2.5 billion na mga properties. Bakit? Magkano ba sinasahod ng mga DPWH? Yung pong assistant at si Bryce, 75,000 monthly. Ito mga magkano po sinasahod nito? Kahit sabihin mo 150,000, bakit wala ba silang gastos sa bahay? Wala silang pinag-aaral? Wala silang mga mga main. Kaya nga mga friends, sabi ko, di ba? Pag diniinan talaga tong mga dumikit sa demonyo kay Digong, lahat ho ito, bilyonaryo. Dapat ho talaga ito hindi naman mahirap eh. Lahat ng dumikit kay Digong, lahat ng pinagpala ni Digong, kunin niyo yung salin. Siguradong malulula kayo. Ito, nalulula na siya. Mantakin mo yung Cabral, bilyonaryo. Sa kanya pa, nabili niya pa yung Ion Hotel na dating Holiday Inn. Tapos binenta niya, lately, binenta dito sa Yap na 2.5 billion. May mga kung ano-ano. Parang ano nga ako sa inyo eh. Hindi alam po saan nilagay lahat. Yung Garma, super yaman din, di ba? Basta, billion talaga, billion. Yun lang mga nakadikit kay Digong ang makakuha mo, talagang palagay ko, masosolve ang kahirapan ng Pilipinas eh. Puro billion eh. Taki mo, ganda pala nung ano na yun, yung hotel na yun. Holiday Inn, 3-star hotel sa Baguio. Laki-laki. Doon nag-check-in yung driver at saka si Cabral. Tuloy. Sa bahay, sa school, diba? Hindi ba sila nag-shopping? Diba? Grabe ang yaman. Noong unang na ko, medyo naawa ako, no? Pero, grabe. Yun ang karma, diba? Yan ang karma mo. Mas minahal ang pera. Ngayon, according naman sa kay Remulla, wala daw foul play. So, mas pinili yung manahimik, protektahan yung mga politiko. Mas natakot siya doon sa mga politiko, hindi siya natakot doon sa magiging kaparusahan niya sa taas, di ba? Natakot ka sa tao, sa Panginoon hindi ka natakot. Mas pinili mo pang magpakamatay instead na magsisi at bigyan ng hustisya. Hindi pa yan, friend. Hindi pa natin sigurong nagpakamatay yan. Hindi pa. Bagay, hindi natin talagang pag ang utak ng tao pinasok ng tumalong ka na. Sabi nung Satanas sa bumubulong sa kanya. Nawala na sa isip niya na sandamakmak pala pera niya. Pwede naman siyang lumaban, kumuha siya ng abogado niya o pwede siyang lumipad parang si Saldico. Marami siyang pwedeng gawin sa dami ng kanyang pera. Kung talagang ganun nga ang pera niya, baka mamaya nakapangalan lang sa kanya. Hindi naman niya basta-basta magalaw. Parang Kibuloy, di ba? Tuloy mo, Ading. Yung mga ninakawan ninyo at maipakulong yung mga magnanakaw. Kawawang nila lang, no? Eto mga friend. Sino si Cathy Cabral? Pakinggan niyo. Si Maria Catalina Cathy Cabral ay matagal na halos hindi napapansin ng publiko sa mga unang taon ng kanyang karera. Tahimik siyang nagtrabaho sa loob ng Department of Public Works and Highways, DPWH, nakatuon sa pagpaplano, schedule at pangmatagalang proyekto na kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng programang infrastruktura ng gobyerno. Kilala siya noon bilang isang teknokrata, isang profesional na eksperto, hindi politiko, kaya bihira siyang mapabilang sa mga kontrobersya.
Nagbago ito nang magsimulang silipin ng Senado ang mga proseso sa DPWH. Sa mga pagdinig, paulit-ulit na nabanggit ang pangalan ni Cabral kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Dito nagsimulang mapansin ng publiko ang isang opisyal na dati nasa likod lamang ng mga papeles at plano. Bagamat pinaniniwalaan siyang isang career official, lumitaw ang mga tanong kung paano umano na ipasok ang mga kahina-hinalang probisyon sa mga gastusin ng gobyerno. Sa harap ng mga mambabatas, nanatili siyang kalmado at maingat magsalita, ngunit ramdam ang bigat ng mga paratang. Ang kanyang biglaang pagkamatay noong Disyembre ang tuluyang nagputol sa investigasyon na iniwan ang maraming tanong na walang malinaw na sagot. Ipinanganak si Cabral noong May 23, 1962. Nag-aral siya sa Holy Trinity Academy at nagtapos ng Civil Engineering sa University of the East noong 1984. Kalaunan ay kumuha siya ng MBA, PhD sa Business Management at Doctor in Public Administration, pati mga master's degree sa Economics at Strategic Business Economics. Dumaan din siya sa mga kilalang paaralan sa ibang bansa para sa mga kurso sa Data Analytics, Digital Transformation at Artificial Intelligence. Napakatalino mga boss, no? Ha? Tapos sasabihin nyo, nahulog sa bangin. Nadulas. Pagkamatay ho ng tanga yun, kung yung sasabihin nyo nahulog. Mana pa tumalon. Nag-suicide nga. Tinalo ng demonyo ang kanyang utak. Pero hindi pa rin ako naniniwala doon. Hindi pa rin ako naniniwala doon. Kasi nga, katalino mong tao ka eh. O kung tao ka, baka na mental block siguro, no? O talagang gusto niya nang tapusin dahil talagang siguro sobrang pressure na sa kanya ng mga naglagay sa kanya sa ganyang klaseng estado na sandamukan ang pera niya na nakapangalan sa kanya, mga properties na nakapangalan sa kanya, di ba? Parang kibuloy lang din yata ito eh. Tuloy. Takin mo to, sabihin mo, nadulas, nahulog. Tuloy. Dahil dito, itinuturing siya ng marami bilang isa sa pinaka-edukado at technical na opisyal sa... May itsura siya mga pre ha. Oh, may edad na yan dyan. Pero maganda pa oh. Oh. larangan ng infrastruktura. Umakyat ang kanyang karera. Yan oh. May itsura talaga siya mga pre oh. Oh, lalo siguro ng dalaga to. No? Hanggang maging undersecretary ng DPWH para sa Planning at Public-Private Partnership noong 2022. Siya ang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na umabot sa ganitong posisyon sa ahensyang matagal nang pinamumunuan ng kalalakihan. Naging inspirasyon siya para sa kababaihan at nakatanggap ng maraming parangal, lokal at internasyonal. Mayroon din siyang papel sa akademya at maging sa Armed Forces of the Philippines bilang reservist. Ngunit sa kabila ng mga parangal, ang pinakatangyag at pinakakontrobersyal na yugto ng kanyang buhay ay ang pagkakadawit sa alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Dumalo siya sa ilang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan lalong tumindi ang pagsisiyasat. Noong September 7, 2025, ibinunyag ni Senator Ping Lacson na umano'y nakipag-ugnayan si Cabral sa staff ni Senator Tito Soto matapos ang eleksyon at tinanong kung anong mga proyekto ang nais ipasok sa pambansang budget. Itinanggi man ito sa direkta, ang pahayag ay lalong nagdulot ng duda kung gaano kalawak ang umano'y sistema ng paglalagay ng pondo sa budget. Pagkalipas ng ilang araw, nagbitiw si Cabral sa kanyang pwesto. Inimbitahan siyang humarap sa... Noong panahon kasi ni Digong, mga pre, pag medyo parang umiingay ka na tungkol sa korupsyon, na ikaw ay korap,
parang sumasabit ka na, yung pangalan mo medyo maingay na sa tenga ng bayan, sinisibak ka. Tinatanggal ka sa pwesto. Pero ganun lang yun. Samukal na yung nanakaw niya. Oh. Tanggalin mo siya sa pwesto ni Digong, papalitan siya ng iba. Sikat pa si Digong. Anti-corruption siya. Galing talaga ni Digong, di ba? Oh. Pero wala naman siya naipakulong na korap. Di ba? Oh. Pero bida pa siya. Oh. Tuloy. Isang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure noong December 15. Ngunit hindi na siya dumalo. Ilang araw matapos nito, natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa Bued River sa Benguet matapos umano siyang mahulog sa bangin. Ayon sa salaysay ng kanyang driver, iniwan siya sandali upang mag-isip. Ngunit nang bumalik ay wala na siya. Ang mga Tangin na yun. Yun ang hindi ko makuha eh. Iiwan mo yung amo mo para mag-isip doon sa gilid ng bangin. Nagalit si Tia Deli niyan. Hindi matanggap niya yan. Tuloy. detalyeng ito ay lalong nagpalalim sa hinala ng publiko. Hanggang ngayon, patuloy ang investigasyon sa kanyang pagkamatay. Para sa marami, hindi lamang ito isang personal na trahedya, kundi isang pangyayaring tila sumabay sa pagsasara ng bibig ng isang mahalagang saksi sa malaking iskandalo. Ang tanong ng bayan ay nananatili. Aksidente lamang ba ang lahat? O may mas malaking katotohanang hindi na kailanman mabubunyag dahil sa kanyang biglaang pagpanaw? Hindi rin siguro. Mabubunyag at mabubunyag yan kasi makukuha naman yung mga cellphone nito si Cabral eh, di ba? Napakabanban naman ng sangay ng kapulisan o ng NBI o ng kung ano-anong sangay ng gobyerno para nang dahil lang sa namatay ito ay mapuputol. Hindi naman siguro nangyayari yan. Ito Yan, ganito mga paps, pupista tayo ng pag-upo. Ganyan. Kasi ganyan. Imposible naman na mahuhulog siya basta-basta nang itutulak po dito na mapupunta po siya sa ibaba. Kasi ang lawak po nitong space ng upuan niya. Ang laki po nitong barrier, itong semento. pumunta pa ho itong vlogger na to dito. Ang lapad nga naman ng upuan eh. Para basta-basta mahuhulog. Eh pwede kang matulog dun eh. Oh, doon sa inupuan ni Cabral eh. Oh. Ayan oh. Ang lawak oh. Mapera kung may tumulak or tumalon. Yan. Hindi po natin alam. Pero kita po talaga natin dito, sobrang dami ng dugo. Nagkalat po hanggang sa ibaba. Yan, ganito mga paps, pupista tayo ng pag-upo. Ganyan. Kasi ganyan. Imposible naman na mahuhulog siya basta-basta nang itutulak po dito na mapupunta po siya sa ibaba. Kasi ang lawak po nitong space ng upuan niya. Ang laki po nitong barrier, itong semento. Mapera kung may tumulak or tumalon. Yan. Hindi po natin alam. Pero Talagang pag sagad na kawalangian mo at kademonyohan mo rito sa lupa, yan ang aabutin mo. Oh, eto. Ito pa itong isang gago. Dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno at huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Kayo, ito. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. Kaya ayaw kunin ni Satanas to eh. Sa totoo lang. Kasi takot si Satanas dito sa hayop na to eh. Ha? Di ba mga boss? Presidente ka kasi. Puta, ano pinagsasabi mo? Kaya nga sasabi ko, di ba? Talagang may tama sa utak to. Oo.
Lihiti mong hindi ito hindi ho ito basta tao. Kasi sa totoo lang, talo pa nito si Judas O, di ba? Kaya nga ho, believe din ho ako doon sa mga taong naniniwala pa rito sa mga Duterte na to. Totoo. Wapalakpak pa sila habang nagsasalita na kademonyuhan yung... Paano ka lulusot sa ICC? Paano ka pakakawala ng ICC? Alam ng ICC na ikaw ang papalit kay Satanas. Di ba? Tapos yung kanya namang anak di ba? Baliw din. Siya raw magiging presidente ng impyerno. Sobra hong mga boss Ang panahon ni Digong talaga. Sumailalim yata ang Pilipinas sa demonyo. At hanggang ngayon, patuloy pa rin. Di ba? Marami pa rin silang mga kampon sa Senado at sa Kongreso. Yung Madriaga, kung ako nyo doon, credible ho na witness yun. Kaya nga ho kung didiinan talaga to, itong lugar, itong mga to, talaga kung gagamitin, gaya nga sinasabi ni Sara Duterte, na sinisino niya yung mga nangyayaring batas, na sila daw ganito, ginaganito. Dapat to talagang pakita na nila. Ombudsman, Department of Justice, at lahat-lahat. Sayang ho yung intelligence pa ninyo pag ganyan. Dahil kung marami pa. Matapos kaya ito hanggang 2028? Bali lang may matira, pero dapat yung pinakaulo, matapyas nyo na. Bago dumating ang 2028, dahil paulit-ulit ako. Pag ito ay nakatakbo ng Pangulo, anak ng puto, inutil tong gobyerno. Pag yan ay nakapag-file ng candidacy at nakatakbo, sa klase ng dinadaanan ito si Sayad, inutil itong gobyerno ni PBBM. Pag umabot ito ng 2028 at ito ay patuloy na nagkakalat, itong pamilya na to, yung pulong, nandyan ho ang pera Nandyan ang pera sa mga kampon yan. Tignan mo itong Cabral, Eric Yap, puro bilyonaryo, saldi ko, makakumpis ka lang, Diskaya, makakumpis ka lang, yung mga talagang, palagi ko may trillion lahat ito ninakaw na itong mga to ba? Ano pa lang po yan flood control, no? Paano ito? Villar Duterte Legacy. Pakinggan nyo, Magsisilbisa ng mga silid-aralan para sa halos 200 elementary student ang school building na ito sa Cabiao, Nueva Ecija. Pero hanggang ngayon, hindi ito mapakinabangan dahil ang gusali inabandona at iniwang hindi tapos. Unti-unti na rin nasisira ang ilang bahagi nito. Second floor, parang binuhusan lang ng semento. Tingnan niyo itong loob ng classroom. Parang nilagyan lang ng hollow blocks at saka semento. Iniwan ng ganyan. At sa sobrang tagal na hindi nagamit ang school building na to, yung mga jealousy, nagkabasag-basag na. Tapos ang pinakamalungkot ay itong blackboard. Pera ho ng bayan yan. Marami pa hong ganyan. Nung panahon ni Digong. Sa sobrang tagal, inanay na siya. Ganito na itsura. Grade 6, ang aralin po ay... Kaya ang mga mag-aaral nagtitiis sa isang lumang silid. At sa ilang pagkakataon, nalalagay rin sila sa panganib. Kinailangan na nilang tumulay sa mga upuan dahil ang kanilang classroom inabot na ng baha. Nasa public school na nga sila, tapos ganito may gagawin nila sa mga bata. Paano magiging pag-asa ng bayan ng mga kabataan nito kung kukuhanin nila yung pangarap nila ng dahil lang sa kanilang pansariling interes? Yun ang lulubog sa pangarap ng mga bata nito. Sa Bobo, Northern Samar,
Dalawang 4-story building naman ang plinanong ipatayo para sa junior at senior high school students. Pero nang amin itong bisitahin, mga bakal at poste lang ang naitayo. Nakakapanghinayang na hindi ito matapos. Magagamit sana ito ng mga guro at mag-aaral para ma-improve yung quality ng education. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong dapat sana'y pandayan ng kaalaman? Sino ang may pananagutan sa ganitong kapabayaan? Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang mga proyektong dapat sana'y pandayan ng kaalaman? Sino ang may pananagutan sa ganitong kapabayaan? Department of Public Works and Highways o DPWH ang implementing agency ng proyekto. May budget ang DepEd, pero ang DPWH ang nagpapatayo. Kasi ang DepEd, wala naman silang inherent capability na magtayo ng classroom. Ang problema, inabando na ito at hindi tinapos. Ayon sa project profile ng school building na ito na nakuha ng reporter's notebook mula sa transparency portal ng DPWH, ang contract cost ng school building ay higit 8.5 million pesos. Nasimulan ng pagpapatayo ng school building na ito noong August 2020 at ang nakalagay dito na actual completion date ay November 27, 2020. Ayon din sa project profile, 100% completed na ang school building na ito. Malino na hindi ito tapos, kaya nakapagtataka kung bakit idineklara itong 100% completed. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Magandang gabi po. May nasusulat po. Oh, tangina, grabe ng mga boss. Yan. At least kung hindi ko maulutasan, mabawas-bawasan yan, kura ko sa gobyerno. O, tangina, ay, nako Lord. Grabe, no, mga boss. Sabi ko sa inyo, sa lahat ng naupong presidente, yan ang pinaka-demonyo. Si Digo. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Po, stay safe and healthy. God bless, Librado. Kalat ni Baya, shout out, ha. Eddie Luna, shout out. Karoks, pinagtataka ko, bakit yung driver hindi masyadong apektado ang reaksyon sa nangyari sa amo niya. At bakit sinasabi nag-check-in sila sa Ion Hotel? Ano yun? Magkasama sila sa kwarto? Dapat linawin niya. At saka sa pagpapaliwanag niya sa pangyayari, parang nakakatawa pa. Parang tumatawa pa, di ba? Parang normal na sa kanya ang nangyari. God bless, Karoks. God bless, Eddie Luna, my friend. Rawan Valencia. Bossing, kung makukuha yung laptop at cellphone ni Cabral, baka marami doon matuklasan. Oo, siyempre. Pwedeng may alam kahit na kaunting kwento ang driver. Hindi lang malaki yan. Kasi nakakasama niya mag-isa eh. Nadadaingan niya yan, sigurado ng problema. Di ba may problema yan lugar na yan sa flood control, kaya nagbigay lang si Cabral ng clue. Miguel Edwin, Mike, shout out my friend. Glenda Deo, 35 million ang di naniniwala sa Diyos. Sila ang pro-corruption at pro-EJK. Ganun ba talaga sila? At pikit ang mga mata at puso nila para kay Digong nyo. Ganun na nga, Glenn. Jet TV, shout out. Sam AJ, shout out. Karoks, sa NCIS, nakikita ang pangyayari sa krimen. Pagkatapos patayin ang tao, nababalik ang istorya. Ay, subagot si 3J Siopo. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi 3J Siopo. Kaya din naman sa Pinas, meron din naman tayong ganyang technology. Ang tanong lang, bakit hindi gawin yun, di ba?
Your guess is as good as Sir Rox. As mine ka mo naman kasi. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Apolinar, Analisa, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi ni Tia Deli. Bumabati po ng may ngiti at maligayang Pasko po sa iyo, Sir Rox. At sa buong team Rocky Warriors the Great, pasensya ka na po, Sir Rox. Pero talaga po, di ako makaget over dun kay Mr. Driver Sweet Lover. Ikaw lang ba? Alam mo, Sir Rox, patawarin po sana ako ni Lord. Pero di po ba dapat alam po ni Mr. na yung misis niya medyo di maganda ang pakiramdam dahil nga po sa kanyang pinagdadaanan, di ba po? Yun na nga, pre. Mukhang hindi sila good term nung kanyang mister. Di ba po dapat siya ang kasama at di yung driver kung saan man po siya pupunta? Baka naman hindi siya marunong mag-drive. Ay, tiyateli ka. O dapat hindi lang kasama yung driver lang, dapat dalawa sila yung mister niya, di ba? Kaso, nag-hotel pa. Dahil ito po ang time na need ng misis ang moral support, lalo na from the family. Kasi kung nagkaganito man po si former Yusek, sila po naman lahat ang nakikinabang, di po ba? Tama. O nasan po sila, where na po sila sa ganitong pagkakataon? Dapat po mga anak at asawa, di po yung driver. Kung ito man pong si Yusek gustong mag-relax at gustong mag-unwind, bakit po siya nag-iisa at hinayaan lang po ng family driver lang po ang kasama? Naku, pasensya na po dun sa family. Pero di ko po talaga maiwasan di makapag-isip ng di maganda. Ano po? Ikaw lang ba kasi? Sorry din po, Lord. Para kay Tia Deli, masyadong mapalabok po ang utak. Hindi naman. Talagang yun ang dapat maisip, Tia Deli. Kasi matay ko man pong isipin, Sir Rox. Kung may pag-aalala ka sa asawa mo, nag-worry kayo para sa nanay ninyo, where na you? Where na you? Bakit si driver lang po ang hinayaan ninyong kasama ni mother nyo at doon pa talaga sa Baguio? From Quezon City to unwind? Naku Sir Rox. Natatawa ako. Sorry lang po talaga dahil may iba po akong naaamoy dyan. Ikaw lang ba? Sana lang po mali ako, ano po? Tayo akamo. May pinagdadaan ng malupit na stress ang asawa mo, nanay ninyo. Pero nag-iisa siya para makalimot at makapag-relax ng isip. This is the most crucial moment she need her family, Sir Rox. Pero hinayaan lang driver ang kasama. At sa Baguio pa talaga papunta. Para sa akin po, Sir Rox, talagang may something, either me nasa likod po niyang eksena, na yan, na alam po nilang pag sumalang na si Yusek sa hearing, mas marami pa pong sasabog na bomba. At mas malupit pa po ang masasabit at madadamay. Or baka po iniisip ng mga maiiwan, pag nawala na si Yusek, everything is clear. Everything is clear na kasi wala na po yung taga-kanta at sangkot sa puro kahindik-hindik na anomalya. At okay na rin di mabawi yung bilyon-bilyon. Hindi mangyayari, pre. Pero malungkot po, Sir Rox, sabi po ng aming si Sir Pogi, death will not save you to face all charges. They're still on the run to hunt you down. Talagang matindi kayong taga-Cavite. Babawiin din daw lahat ang mga dinugas na bilyon-bilyon ni Yusek
at ni Mr. Hitler Kulimbat na si Mr. Yap. Grabe, Sir Rox. Ang pagkahagom at pagkasiba sa kwarta na mga pinutukan po ng lintik. Pwe, grabing kakakapal talaga ng mga pagmumukha nyo, mga leche. Pasko, pinatotopak nyo ang utak ko, mga buwisit. O basta ako, Sir Rox, iba po talaga ang amoy ko dyan sa bangin issue. Lawakan pa po dapat ang investigasyon dyan dahil di po kapani-paniwala na wala pong nagplano dyan. Siyempre, meron po dyan, Sir Rox, tinrabaho lang ng malinis para di po halata. Yan lang po yun. Ako po ilalayas po muna bago po mapitikan tenga ng aking mga kawaryos. Sa iyo po lahat, mga bati, maligayang Pasko at mapagpalang buhay. Ito po ang asungot at pakulit ninyong Tia Deli. God bless po sa buong family, Sir Rox. Same to you na lang mga friend, ha. God bless din sa buong pamilya mo, ha. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Have a blessed Sunday po. Maligayang Pasko po to your family. Stay healthy and safe. Maligayang Pasko din po sa mga kabosing. Have a blessed Sunday. Shout out, Rodelia Alpilor. Brother Elias Isyo, shout out. Eman Escalona, Nak, shout out. Dolor Garcia, Prenami Bingson, shout out. Jeff Ramos, Loisel, Mr. Sa totoo lang, kaibigan ni Pulong yan si kaya malamang na pinabili yung Ion Hotel, Kawawang Pinasin nga. Hindi na tanong. Romeo Calusa, shout out, ha. Good PM, Karox, at Merry Christmas sa lahat. Tungkol kay Digong, dapat lang na mabulok dyan sa ICC. Tapos na yan. Romeo ulit, tungkol naman kay Secretary Cabral, dapat malalim na pag-aaral dito. Look naman ang asawa, bakit ang bilis mag-decide na stop na ang imbestiga dito? Mukhang may lihim dito. May alam din niyang asawa. Kaya kung magaling talaga i-imbestiga dyan, didiinan yan. Ito, das yan. Eddie Luna, hello, Karox, alam mo, kung ako ang tatanungin, parang 1 at 2 pa ako naniniwala. Napatay na si Jose Cabral. Ilang kasi, sa pinagdududahan ko, isa na ang driver na kung magkwento sa pangyayari, parang hindi siya masyadong naglumo, nasaktan, at nagdadalamhati. Umiyak naman, Eddie Luna. Pangalawa, ang asawa, bakit ayaw niyang ipa-autopsy para malaman ang tunay na dahilan agad-agad? Parang tinanggap na agad ng asawa ni Yusek ang pagkamatay. Agad sinabi na nadulas. Andun ba siya? Tama. Sa pangyayari, may nagsabi pa agad kay Mr. Cabral na nadulas kahit driver. Walang sinabi ng ganun. Isa pa, bakit nasa bayan na sila ng Baguio para dun mag-relax, magpahinga? Bakit binalikan pa nila yung lugar niyo? Yun nga, yun ang mga tanong na may malalim na bangin, nag-selfie. Parang kunwari may ebidensya na dun nagpakamatay. Isa pa, hindi nga nakita ng 2 anak na sinasabi na nagdadalamhati sa pagkamatay ng mother nila. Isa pa, hindi naman pinakita sa publiko ang labi ni Yusek. Basta kabaong, malay ba natin kung may laman yun? Malikot din ang utak ni Eddie Luna. Isa pa, kung talagang magpapakamatay kahit sa loob ng kwarto niya, magagawa. Pagbaril sa sarili, pag-inom ng lason at iba pa. Kaya dun sa may bangin, ginawa ang eksena nga naman para kumpleto istorya. May selfie, may bangin, nakaupo at may inaahon na eksena na kunwari bangkay ng tao o ilagay natin tao yun sigurado, kaya na si Yusek Cabral yun. Katanungan yan na wala pang malinaw na sagot. Mabuhay ka, Karox. Eddie Luna, Australia. Malikot din ang utak nito si friend. Parehas tayo, lahat na.
Eddie Luna, Karoks, sa nangyari sa eksena ngayon, mawag-alaman kung gaano karami ang pera ni Yusek Cabral. Yun nga, dahil sa pag-aari pala daw niya yung Ion Hotel sa Baguio. Kahit pa binenta yun, andun pa rin ang malaking halaga sa pera kay Yusek Cabral. Kaya lang, dumaan sa tinatawag na money laundering. Tama ba yun, Karoks? Isa pa, marami din palang pera itong kaibigan ng mga tulpo na si Eric Yap sa bagong party list congressman. Kaya agad bumili ng 4-star hotel na bilyon-bilyon ang halaga. Dapat masusing imbestigahan yan ng gobyerno. At pag may katiwalian, dapat kumpiskahin ng gobyerno ang nasabing Ion Hotel. Kahit ako, duda dun. Salamat, Karoks. Karoks, pag okay na kamay ko at makapag-drive na, punta ako dun sa kaibigan ko. Paturo ako, padala ng Gcash mo. Anyway, kuha ko muna full name mo at Gcash number mo. Salamat, Karoks, Eddie Luna. Thank you, advance ha. Eddie Luna ulit to. Karoks, anong napapansin mo sa asawa ni Yusek Cabral? Habang nagsasalaysay sa pangyayari, kung ako tatanungin, ay napapansin ko sa kanya parang kabado siya. Hindi sakit ng kalooban ang nangyayari sa iba, talagang laging umiiyak at halos di makapagsalita. Siya parang kinakabahan at magpakamatapang, kumbaga. Ibig sabihin niya, asawa ko nga yan, huwag na autopsy pa. Kung maari nga lang, yung araw na yun, ilibing na agad patay tayo, o i-cremate para matapos na agad ang usapan. Pagkatapos ng drama, lalabas na sa publiko, wala na si Yusek Cabral, wala na mga tanong. Yun ngayon ang papalabasin. Sana bago i-cremate ang nasabing labi ni Yusek Cabral, ipakita sa publiko na aktual na ang mukha ni Yusek na nasa kabaong. Yun nga, malikot talaga utak ni Eddie Luna. Yun ay kung gusto nilang mabawasan at mawala ang pagdududa ng publiko na hindi drama at palabas lang ang pangyayari. Kasi kung drama lang yan, madali ding binayaran ng mga actor-actresses bago mabuo kung drama lang yan. Kung drama lang yan, mahina ang 5 to 10 million ang bayad sa acting ng driver. Maligayang Pasko sa iyo, Karoks, at family, at ganun din sa mga ka-warriors ng Mr. Saptola. Maligayang Pasko, Eddie Luna, my friend. Eddie Luna ulit. Karoks, palagi ko tagumpay na ang drama ng kunwaring pagkamatay ni Yusek Maria Cabral. So sa ngayon, wala nang Yusek Cabral ang makukulong. Wala na ring matatanong kung baga linis na ang partisipasyon ni Yusek Cabral sa flood control project issue. Magaling din ang direktor ng drama, Karoks. Walang sinabi ang Batang Quiapo teleserye. Si driver, milyonary na ngayon, pero wag lang kayong, kasi siguro dapat hindi mawala sa isip natin. Walang makapangyarihan dito sa mundo kundi Panginoon Diyos. Yun nga. At kung kayo ay nagaling magdrama, ilalabas ng Diyos yan sa tamang oras. Tingnan natin. God bless, Karoks. Maligayang Pasko sa inyo lahat. God bless, Eddie Luna. Marilo Pabiano, good day. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Tunay na si Lord ang gumagawa ng perfect move dito sa mga powerful na naging pinuno natin. Okay? Nagnakaw sila ng sandamakmak na pera ng bayan. Hindi natin mabawi agad-agad, pero hayun, unti-unti namang nababawasan yung mga endless payment nila ng mga milyones na abogado nila. Wala silang choice, di po ba? Si Roque tumakas, pero hayun, at ramdam niya hirap sa katatakbo sa mga kasong ayaw harapin dito. Si Yusek Cabral, napakasakit na sinapit. Ilan lamang sila sa mga nakagawa ng pagkakasala sa ating bayan. God bless us po tayo, mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Uy, sumagot si 3J Siopo. Ay, totoo ka dyan. Si Lord ang gumagawa ng paraan para ang mga mamayang Pilipino inaapi ng mga politikong ito. Isipin mo na lang kung paano napauwi si Ernie Tevez, di ba? Only God can do such thing. Si Gong Di, si Kibuloy, ang mga prominenteng kriminal naipakulong. Si Lord ang tumutulong sa atin para
ang mga mapang-abusong politiko ay magbayad sa kanilang mga krimeng ginawa at ginagawa. Totoo yan. Sumagot din si Malu, o nga sis, kung si Cabral ay lumapit lang sa ating Panginoon sa mga pinagdaraanan niya, sana'y nagliwanag ang isip at puso niya at malalaman niya na may Diyos tayong maawain at hindi nang iiwan sa gitna ng pagsubok, tulad ng ginawa ni Yusek Bernardo. Humingi siya ng gabay sa ating butihing kaparian. Di ba? Yun dapat ginawa nito eh. Nawala na sa sarili. 3J Show po. Ay talagang indabag na yung kaso ni Gong Di sa ICC. Kasi si Gong Di mismo ang umamin sa mga krimen niya sa Senado on oath. So, paano mo yan mapapasubalian? Mapapasubalian yan. Kasi inuuna yung kayabangan eh. Proud na proud pa si Gong Di sa Senado, di ba, Sir Rox? Pati si Bato, dinamay niya na DDS ng Davao. Ayan tuloy eh. Siya mismo ang nagbigay ng mga evidence sa ICC. Talaga naman eh. Di ba nga sisipain pa nga raw yung ICC? Gago. 3J Exupol ito. Ito pa lang si Harry Roque, involved pala sa torture kay Madriaga tungkol sa land grabbing. Naku, kung totoo ito, talagang hindi na uuwi si Harry Roque sa Pinas kasi talagang guilty pala siya. Walang Diyo, marunong palang mang-torture itong si dating human rights lawyer. Kakaiba talaga si Roque. Basta nagsilbi ka sa demonyo, wala na sa uwido. 3J Show po ulit to. Si Rox, December 22 na pala dyan sa Pinas. Wow, konting kembot na lang, Pasko na. Sana naman, si Rox, magagandang balita naman ang ating marinig. Dapat tayong manalangin sa Paskong. Manalangin na sa Paskong ito, kahit si Jesus ay may birthday kahit si Jesus ang may birthday bigyan niya tayo ng regalong magagandang balita naman para sa ating mga kababayan. O yung kay Kian de los Santos, di ba? Maganda yung para sa kanila, di ba? DJ Show po ito. Teka, sa lighter side muna tayo, Sir Rox. Anong handa niyo sa Pasko? Lighter side ba yan? Meron ka bang murkon dyan? Patay tayo dyan. Tagal na ako din nakakatikim niyan, friend, ha? Ang hirap kasi iprepara niyan. Marunong ka pala. Ang hirap lutuin yan, eh. Oo, yung nanay ko magaling magluto niyan, eh. Wala naman na. Oo. May lechong ka ba dyan? Ng ulo ng lechong meron ka ba? Meron kami niyan lagi nung dadalhin namin sa bakery ang ulo ng baboy para ipalitsyon. Oo, ako din dati. Anong dessert ninyo? Kailangan puto bongbong, kutsinta, bibingka. Kasya na ang 500 pesos mo dyan. Patay tayo dyan. Hoy, Merry Christmas, DJ Shop ka. Sa buong pamilya mo, ha? At sa iyong mister na parating masaya, no? Kaya lang pag nakikita ko sa ba't hindi ka masaya? Ikaw talaga yung hindi ka nakangiti. Buti pa si mister mo parating nakangiti. Ha? Elizabeth Iscario. Shout out, good afternoon, Sir Rox. Dapat lang naman dun sa mga nabulok kasi din sa ICC. Grabe talaga ginawa niyang pamilya na yan sa ating bansa na ninakawa na tayo. At sa dami ng pinagpapatay ng pamilya na yan, kulang pa na yung nangyari sa kanya. Totoo yan. Ha? Mission accomplished, mga boss. Sana nagandahan kayo sa topic natin ngayon. Yung Kian, Yung Kian. How many years, God moves in a very mysterious way, di ba? Hindi na siguro kinaya ng Supreme Court na itabla yung pangyayari na yan, no? Good night. God bless. Ilang araw na lang. Pasko na, mga boss. Give love on Christmas Day. Mga Masko po. Mr. Sa totoo lang.